At ito na nga yun mga maring. Guys, no? Hinahalbos lang natin yung dahon ng saging dahil dito natin imumulde ang ating gagawing kabkab. No? O, okay na to. At maghalbos pa tayo ng iba pa. Ayan, gaganituhin lang natin yung mga dahon na sukat na mga guys. Dahil dito natin ilalapat or imumold or huhulmahin ang ating nagadgad at napigaan na kasaba na gagawin nating kabkab, Bisaya snack. Ayan, no? Dahil hinapo na nga tayo kahapon, hindi na natin mabibilad. Kaya ngayon ko ibibilad yung napigaan at nagadgad na natin nakasaba. Medyo mainit lang talaga itong ganitong gawain. Dapat meron tayong yung screen para hindi siya ganun kaano. Ayan. Ayan. Kailangan talaga makapal-kapal yung kalyo mo pag nagaganito ka. Char. Kasi medyo mainit talaga siya guys. Pero tiis lang. Dahil alam nyo ba worth it talaga to pag natapos. Dahil masarap talaga yung kabkab. Alam ng mga nanonood dyan na nakatikim na ng ganito. Talagang mapapa-throwback ka talaga sa childhood mo. Ouch. Yun ang nga sinabi ko. Ayan. Ayan. Sana magkasya yung nakuha nating dahon ng saging guys. Ang bango-bango talaga ng dahon ng saging. Alam nyo ba guys, dati nung nag-aaral pa ako sa elementarya, hindi uso yung Tupperware noon. Bauna ng pagkain or kanin. Ito yung ginagawa naming bauna ng kanin pagpasok sa school. Binabalot yung kanin namin dito tsaka pinapalaman na yung ulam. Ngayon, sa henerasyon ngayon, sus ko, di mabubuhay ang mga estudyante kung walang Tupperware na paglagyan ng kanilang baunan. Hindi mabubuhay yung estudyante. Ayan. Kami dati, walang arte-arte. Ganito yung ano namin, baunan ng kanin. Ngayon, ang mga estudyante, kakain na lang sa kantin, magbaon na lang ng pera. No? Kami, ito kanin at tuyo ipalaman sa makarelate dyan. No? Hindi uso ang Tupperware. Mga estudyante ngayon ay hindi talaga kumakain sa pagkain nila kapag di nakabalot ng Tupperware. No? Yan, siswerte ng mga bata ngayon. Kami, naranasan namin magbaunan ng ganito, dahon ng saging. Ayan guys, at tatapusin ko lang itong paghahalbos nito guys ha, kasi medyo marami-rami pa siya at babalikan ko kayo mamaya guys kapag huhulma na tayo ng nagadgad nating kasabang gawing kabkab mamaya. Ayan guys, at pupunasan muna natin siya para syempre makasigurado tayong malinis ang ating dahon ng saging. No? Ayan, punas-punasan lang natin bago natin ilagay ang ating main ingredients na pangkabkab natin guys. Ayan. Ganito lang. Kasi medyo meron siyang dust dahil nga inano natin siya, hinalbos. Ayaw naman natin kumain ng marumi, di ba? Kaya dapat malinis pag nagpi-prepare tayo ng pagkain. Ayan. Ganyan lang. Punas lang. Alam nyo ba guys, first time kong gumawa ng ganito sa tanang buhay ko. Kasi nung bata kasi ako, mama ko talaga laging gumagawa ng ganito kaya natututo ako sa kanya. Paano ito gawin? Natututo ako pero ngayon ko lang talaga siya gagawin. 30 plus na yung edad ko simula nung bata ako. Masarap kasi talaga siya guys. Para kang, ewan ko, wala kang mayaling tulad na lasa sa kanya. Lalo na pag pinartneran mo nung nilatik na asukal na may gata ng niyog. Oh naku, napakasarap talaga niya. Parang magtutrowback sa isip mo yung kabataan mong pagkagaling sa eskwelahan. Aaral ka, galing eskwelahan, pag uwi mo may nakalagay na sa plato na ganito, tapos nakahanda na yung pang gano'n niya, pang dip niya. Ako, tapos kakainin mo sa ilalim ng puno ng bayabas o puno ng mangga. Ang saya-saya talaga sa tabing ilog. Ang saya-saya talaga guys. Parang gusto kong maging bata ulit. Nakakamiss maging bata. Diba? Totoo talaga yung sinasabi nila na kapag maging matanda ka na, mamimiss mo na maging bata. Kapag bata ka naman, gusto mo maging matanda na. Pero pag nandoon ka na sa pagiging matanda, hahanapin mo na naman yung pagiging bata, diba? Parang ano kaya yun? Ayan, tatapusin ko lang to guys. At saka pagkatapos nito ay huhulma na tayo. Dahil sayang ang init. Hinahabol ko yung init na mabilad ko to sila kasi para matuyo talaga sila guys. Pero 3 days pa ito bago pwedeng lutuin. Depende pag tuyo na talaga sila. Depende sa init. Ayan, tatapusin ko lang to guys. Babalikan ko kayo. Ayan na guys, at ilalagay natin siya dito. Dito natin siya ilipat guys kasi nga medyo marami-rami siya at baka pag nilagyan natin ng tubig, hindi siya mahalo ng mabuti, no? Kaya ilagay natin siya dito lahat. Ayan. Ayan nyo guys, dito natin ilagay lahat. Para siyang sapal ng niyog, no? Ayan, ilagay natin siya dyan.
lahat. Pagkatapos guys ay lalagyan lang natin siya ng tubig at tatansyahin lang natin yung tubig para naman hindi siya malabnaw. Yan. Para bumalik lang yung kanyang ano ba, pagka moist. Yan. At gaganituhin natin siya. Yan, ganyan-ganyan lang guys. Medyo matigas-tigas pa kasi siya. Kakamayin ko na guys ha, naglilinis naman ako ng kamay eh. Para mabilis siyang madurog. Yan. Lagyan ko pa siya ng tubig. Mukhang isang basong tubig talaga ang malagay natin. Yan. Ganito lang guys. At hahaluin ko muna to guys at tingnan nyo naman. Tingnan nyo guys. Gaganituhin ko lang. Mas maganda meron kayong food gloves, pero ako kasi ay naubusan kaya nilinis ko na lang yung kamay ko, malinis naman yung kamay ko. Make sure pag ginamit niyo yung kamay niyo walang gloves, dapat maiksi yung inyong mga kuko at talaga namang naglilinis kayo ng kamay para safe ang ating kinakain, no? Yan, at dahil medyo kinulang nga siya guys ng tubig, dadagdagan pa natin to ng tubig at babalikan ko kayo guys. Ayan na nga guys, at naka-1 kalahati tayong tubig na nilagay dito, no? Kasi nga tinatanggal natin yung mga, inaano natin yung kanyang pagiging dry. Medyo inano lang natin siya na mabasa-basa siya kasi para didikit nga siya dito sa ating dahon ng saging. Kasi pag dry naman siya, baka malaglag lang siya. After natin siyang ihulma dito guys, dyan, ibablanch pa natin siya bago ibilad. Kaya babalikan ko kayo guys kapag makapaghulma na tayo sa ating dahon ng saging. Ayan na guys, at ready na tayong mag-mold, no? At kukuha lang tayo dito ng, siguro kakamayin ko na kasi para mas matansya-tansya natin yan. Ganyan guys, i-flatten lang natin siya dito guys ng ganyan. Ganyan. Sana ma-achieve natin yung manipis na ano guys, shape guys ba, no? Ganyan. Yan. Hindi ko alam guys, yung ibang kasaba ay kulay yellow, pero ito ano siya, white. Yan. Dapat ma-fill in lang natin yung kanyang mga butas-butas guys. Yan. Meron pang buo-buo. Yan. Dagdag pa ako konti at hindi naman kailangan ma-perfect natin to guys ngayon, no? Kasi pangkain lang naman to. Hindi naman to pambenta guys. Yan. May mga buo-buo talaga siya. Yan. Ganyan lang siya guys. Iusog-usog natin at fill in lang natin yung mga gaps guys. Ganyan. Kasi mamaya ay ibablanch pa natin to. Yan. Yan. Marami ka nang magagawa dito talaga guys. Sa ganitong mixture niya. Yan. Ganito lang siya guys. Pagkatapos niyan ay yan, ganyan lang siya guys. Dahil ibablanch pa naman natin to later guys. Yan. At pagkatapos natin siyang i-blanch guys, yun na yung time na ibilad na natin siya. Yan. At ipagpatuloy na natin itong ating ginagawa at para matapos na tayo. Lagay lang natin siya dyan. Yan. Yan. Ayan na nga guys. At inaayos-ayos lang natin to para naman maging maganda yung ating pagkaluto nito guys. At magiging maganda at even yung tuyo niya guys, yan. Ginaganyan-ganyan ko lang siya. Yan. Miss na miss ko na talaga to. 32 years. Yan. Yan. Lagay lang natin siya dyan. At kukuha tayo ng panibago. Yan. Yan. Nag-i-enjoy ako. Naalala ko dati guys, nung bata ako guys. Nag-i-enjoy talaga ako ng ganito pag nakikita ko yung nanay ko na nagaganyan-ganyan. Parang kasi pre, bata ka pa, di ba? Parang pakiramdam mo naglalaro ka lang, pero yung pala gumagawa na kayo ng pagkain, merienda. Hindi uso-uso sa amin dati yung chicheria, mga fast food, burgers, or mga pizza, mga Jollibee, McDo, ganyan. Hindi talaga uso yun sa amin nung mga panahon, guys. Ito talaga yung, pinaka-ultimate, namin, snacks talaga noon. Mga prutas, bayabas, papaya, sampalok, yan talaga yung merienda namin guys. Santol, kung anong season ng mga prutas ang meron, yun yung snack namin. Mga bata ngayon guys, umiiyak kapag walang drive-thru. Umiiyak guys. Meron talagang mga ganong bata. Kaya ang mga bata ngayon, napakaswerte talaga sa buhay nila. Hindi talaga sila nahihirapan. Kaya dapat yung mga bata ngayon maging thankful kasi
Di lahat ng magulang ay capable sa mga bagay-bagay na pwedeng ibigay sa kanila, di ba? Yan. Medyo struggle lang talaga or medyo matrabaho lang talaga siya guys pag ganito. Dito na na part kasi kailangan mo talaga siyang i-fill in din yung mga gaps nila. Yung parang medyo nabutas-butas. Parang mahirap talaga i-achieve yung pinakamanipis na guys. Kasi meron siyang mga buo-buo. Yan. Ganyan lang. Para ka lang naglagay ng skincare sa mukha mo ba? Tap, 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 tap. Char. Cheers. Yan. At guys, babalikan ko kayo guys kapag ito ay nakompleto na. Guys, ayan na yung nagawa natin guys na kabkab, no? Ayan na tong na-mold natin. Yan. Ito sa isang maliit na lamesa namin at nandito pa yung iba. Tingnan nyo guys, ito, yan. At ito, meron pa nga tayong natira guys. O, tingnan nyo. Tingnan nyo guys, napakadami pa nito guys. Ayan. Kailangan pa natin ng marami pang dahon ng saging. Kaya inilagay ko lang muna siya dito. Nilipat ko. Di ba kanina nakita nyo na sa stainless siya na maliit na plagana. Inilipat ko siya dito guys kasi para mapagtakpan natin siya. Yan, takpan kay lalangawin. Ito yung guys, oh, nakagawa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys. Dahon ng saging. Kaya ngayon, iba-blanch na natin siya guys. Wait lang. Ayan na guys, at maglagay lang tayo ng tubig dito sa ating malaking kawali, no? Para pakuluan natin yan at may blanch na natin tong ating nagawang kabkab bago natin ibilad. On lang natin yung stove at ilagay lang natin sa malakas na apoy at takpan lang natin to guys ng takip para mabilis siyang kumulo at makapag-blanch na agad tayo. Babalikan ko kayo later. Ayan na nga guys, at kumulo na siya. Pwede na nating ilublob ang ating nagawang kabkab mixture. Yan. Ilublob lang natin siya guys. At ayan na guys, at iba-blanch na natin to. Ayan lang. Yan. Tapos, dandahan lang talaga. Yan. Ganito lang guys. Medyo na guys, dandahan lang. Yan. Dandahan lang. Kailangan mo nang maluto yung ito. Kabilang side niya. Yan. Yan. Alalay lang talaga guys. Kasi pag hindi mo talaga siya inalalayan guys ay malalaglag talaga siya lahat. Yan. Kaya hayaan mo muna siyang ganyan hanggang sa tuluyan na siyang magmukhang transparent. Yan. Saka mo siya ilublob. Padandahan lahat. Yan. 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 Yun. Tapos hilain mo siya pa konti-konti. Ganyan. At lagyan mo yung espasyo. At yan na siya guys. Pwede na siyang ilagay dito guys. Ayan guys, at malapit na tayong matapos. Ganyan lang, dandahan lang guys para hindi siya, pagtuluyan na siyang naluto. Yan, dandahan lang, same process lang. Ganun, yan. At, dapat nakaalala yung ating tong. Yan. So, dapat maano siya. Yan. It takes time talaga para ma-perfect mo talaga siya. Yan. Hindi mo siya pwedeng hilain agad eh, kasi pag hindi siya naluto talagang malalaglag sila lahat agad. Yan, dapat ganyan lang, oo. Ganyan lang talaga siya. Yan. Yan. Pag bukang transparent na siya guys, pwede na siyang hanguin. Katulad nito. Yan o. Medyo mainit lang pero gusto ko ipakita. Yan. Ganyan. Yan. Parang unti-unti na natin siyang na-perfect guys. Yan. Di ba nakikita nyo puti yan siya? Puti. Pag nakikita nyo mukhang transparent na siya, yun. Pwede na yun. Pwede nyo nang hanguin. Yun na kailangan patagalin kasi malalaglag sila lahat. Kaya pala sinabi nung iba na bakit kami nalalaglag pag nagluluto ng ganyan or nagpapakulo, nagbablanch ng ganyan. Kasi nga, hindi mo na nila inaantay na maluto itong pinakauna nilang nilubog, yung itong side na to. Dapat ipa-absorb nyo muna yung mainit na tubig sa unang side. Yan. At saka good thing din pala guys, dapat pag gumawa talaga tayo ng ganun, yun talaga yung purpose pala na dapat manipis yung pagkagawa. Para hindi siya basta-basta na na puhulas or nalalaglag. Yan. Yan. Yun. At pwede na ito. Yan. At ito naman ay ganyan ulit. Same process lang. Yan. Babalikan ko kayo mamaya guys kapag ihahang na natin to or papatuyo na natin to sa labas. No? Ibibilad na natin. Yan. Ayan na nga guys. At tapos na tayong mag-lunch. Since wala tayong mapapagsabitan nito or talagang yung pangbiladan, kaya nag-DIY kami ito yung hangir. Kaya isabit lang natin sila isa-isa dito guys. Yan. Ito lang. Yan. Tapos patuyo natin ito doon sa labas. Yan.
Parang baliktad dapat ito. Yan. Ganyan lang. Kasi matutuyo na to sila ipag ihahangin mo. Yan. Guys, magsasampay na ako ng aking labahan. Char. Bili na kayo ng Chares! Bili na kayo ng damit. Yan. Yan. Tapos ito pa. Iyon. Galing ah. Ang cute. Ang cute daw sabi ng anak ko. Yan. Yan. At yung iba naman guys ay sa isang hanger na lang natin gagamitin, no? Ito dahil kasya pa naman sila kaya dito natin sila i-hanger lahat. Yan. Yan. Oh. Tingnan nyo guys, wait lang, ginawala ko ng Dami kong damit. Tingnan nyo guys, di ba? Napakaganda. Oh, perfect, di ba? Ngayon, ibibilad na naman natin siya. Doon sa labas. Ayan na guys, at ibibilad na natin. Sana hindi siya mapahid. Wala kang clip doon ah. Wala eh. Ito na yan guys. Binilad na natin yung ating kabkab. Hanap ka nga ng ano doon ah.